Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad sa mga bulaang propeta. Sabihin nyo nga po, bulaang propeta. Sila yung mga nagsasalita para sa Diyos, pero ang totoo, kabaliktaran ang tinuturo. Bulaang propeta. Alam niyo po ba yung salitang bulaan? Hello? Malalim ano? Malalim. Pababawi natin konti. Bulaan ibig sabihin mga peke. Peke o mga manloloko. Manlilinlang, no? Bulaan, hindi totoo. Yan, no? Ganyan. Bulaan, no? At para mas maintindihan pa natin, ginamit ni Jesus ang isang imahe ng asong gubat. Nakakita na ba kayo ng asong gubat? Hello? Hindi pa? Sige, aso na lang. Babaguhin ko na. No? Wala naman tayong alam na, di ba? Aso na lang, no? Hindi pa kayo nakakita ng asong gubat, aso. No? Yung aso na nagbibihis na parang tupa. Nakita na ba kayo ng tupa? Hindi pa rin. Ito, tingin kayo sa altar natin. May tupa, di ba? Nakakita nyo na. Ay, salamat, tumama din. Hirap kausap ng mga taga dito pala, no? Alam nyo na, ano itsura ng tupa? Isang asong gubat o wolf na nagbibihis na parang tupa. Yan. Ganyan daw ang isang bulaang propeta. Siguro, sa panahon natin ngayon, palitan natin. No? Palitan natin yung ganong imahe. May tawag tayong ganyan sa Tagalog. Sila yung mga nagbabalat. Ayun, nagbabalat kayo sa wakas. May alam sila. No? Alam nyo na ibig sabihin nagbabalat kayo? Yung mga nagkukunwari. Mga nagbabalat kayo. Iba ang balat sa loob. O siguro, alam nyo to, sigurado ako. Sa lengguwahe ng mga kabataan, ang tawag dito mga budol. Yan, naiintindihan nyo na. Nay, na naka-blue, kanina pa ako nakatingin sa'yo. Naintindihan mo na? Yun, very good, salamat. No? Kasi gusto ko lahat naiintindihan. Kapag sinabing nagbabalat kayo, kapag sinabing budol,
isang pagkukunwari, isang pagtatago ng totoo mula sa pisikal at tunay na katauhan dahil may masamang intensyon. Sino na po dito ang nakaranas o may kakilalang nagbabalat kayo? Taas nga ang kamay. Ako lang, dalawa lang kami. O sige, ito na lang. Sino sa inyo ang nabudol na? Taas nga ang kamay. O yan. O di may kilala kayo na nagbabalat kayo. 'Di ba? Yan yun. Ano yung bakit pagbabalat kayo? Yung kunyari, sinabihan ka, no? Pautang naman, babayaran kita. O, ikaw naman, nagbigay. Kasi sabi, babayaran. O, tapos sa huli, hindi ka na binayaran. 'Di ba? May kilala kayong ganon? Nagbabalat kayo. Sabi, magbabayad. Pero ang totoo, tatakasan. O siguro ito, nag-evolve na ang pagbabalat kayo ngayon. Kung dati puro salita, no? Sino sa inyo ang nag-online shopping na? Taas niya ang kamay. Abay, 'di ba? Sa online shopping, pag nakita mo, ay ang ganda, ay ang laki, ay matibay, ay ang cute. Pero pag bili mo, ay ba't ganito? Ang liit naman pala. Ay ba't ganito? Oh, ang dali masira. Ay ba't ganito? Ibang kulay sa personal. Pagbabalat kayo, 'di ba? Sabi sa inyo, malaki. Pero ang totoo, maliit. Bakit? Ang intensyon, makabenta. Ang intensyon, manloko. Ang intensyon, mambudol. Dahil nagbabalat kayo. Ito ang mensahe ni Jesus. Mag-ingat sa mga taong nagbabalat kayo. Sila yung mga taong tinatago ang kasinungalingan sa tila isang katotohanan, no? Maraming ganyan, no? Yung sinungaling pero kala mo totoo yung sinasabi. No? Naku, maraming beses na akong naloko sa ganyan, no? At madalas akong lokohin, no? Father, may sakit yung anak ko. Tulong naman. O ikaw naman tulong. O pagkita mo nandun sa sugalan. 'Di ba? No? Father, no? Ang halaga niyan 6,000. O di ako naman bigay, no? O, yung nalaman ko totoo, bigla 5,000. O, sakit sa puso. May mga taong ganyan, no? Yung mga mambubudol, nagbabalat kayo. At pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pero higit doon, ito'y isang hamon. Hindi natin kailangan pangalanan kung sino ang mga ito, kundi ito ay hamon sa mga alagad ni Jesus. Kung may mga taong nagbabalat kayo, ang hamon, huwag kang tumulad sa kanila. Ang sarap manloko kapag ikaw ay naloko. Ang sarap gumante kapag ikaw ay naisahan. Ang sarap na lang, no, balikan kapag ikaw ay nabudol. Pero ang hamon sa atin, huwag din maging mapagbalat kayo. Ang ganda ng imaheng ginamit ni Jesus para malaman ang mga taong nagbabalat kayo. Sino daw ito? Parang isang puno. Puno. Nakakita na kayo ng puno? Oh, siguro naman. Oh, yan. Oh. Ang puno, makikilala sa kanyang bunga. Kapag walang bunga ang isang puno, walang kwenta. Imagine mo, isang puno ng mangga, kahit kailan hindi namunga ng mangga. Oh, paano siya tinawag na puno ng mangga? Puno ng saging, na kahit kailan walang saging. Paano siya natawag na puno ng saging? Anong sabi ni Jesus? Dapat sa mga ito, putulin at itapon sa apoy. Bakit? Walang silbi. Ganyan daw ang isang taong mapagbalat kayo. Walang mabuting ibubunga. Kaya yung mga taong nanloloko, mga taong nambubudol, mga taong nagbabalat kayo,
wala yan magiging bunga. Maloko ka man ngayon, hindi yan magbubunga. Tandaan mo yan. Maisahan ka man ngayon, bulok yang bunga na yan. Tandaan mo na lang ang sinabi ni Jesus, ang mga puno na walang bunga, puputulin, itatapon sa apoy. Yan yung pampalubag loob ko. Kapag lagi ako naiisahan, kapag ako'y naloloko, kapag ako'y binubudol, sinasabi ko, may araw ka din. Sabi ni Jesus, ang mga puno na walang bunga, puputulin at huli, susunugin. Amen? Amen. Kapatid, tandaan, anumang gawang kasinungalingan, hindi magbubunga ng kabutihan. Sa huli, apoy ang kaparusahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.